Binigyang diin naman ng isang kontraktor na sumalang sa pagdinig ng House Infra Committee kahapon na nanggaling mismo sa sarili niyang bulsa ang 30 milyong donasyon na kanyang ibinigay para sa pangangampanya ng isang senador. Ang ilang mambabatas naman may nilinaw sa kasalukuyang investigasyon ng komite. Ang detalye ihatid ni Simon Ong. Kasong plunder. Yan ang posibleng kaharapin ng mga taong nasa likod ng maanumalyang flood control project sa bansa. Partikular na ang mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong kontraktor. Binigyan din niya ni House Committee on Public Accounts at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, naungkat ang issue tungkol sa 55 milyong pisong proyekto sa Baliwag, Bulacan na una nang natuklasan ng Pangulo na wala pala talaga. We have copies of all relevant documents to build the cases against officials of the DPWH, 1st District Engineering Office, and the private contractor, Sims Construction Trading, all of whom were involved in the 55 million Baliwa Ghost Project. Binanggit din ni Redon ang substandard na proyekto ng St. Timothy Construction at Wawaw Builders sa Kalumpit, Bulacan. More importantly, we take notice of misdisguised admission that their group started engaging in DPWH flood control projects from 2016 onwards. Bukod sa investigasyon para malaman ang punot dulo ng kaanomalihan sa mga proyekto, layunin din po nating patunayan sa bayan na mas marami pa ring mga opisyal at kawani ng gobyerno na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Ibinunto naman ni Committee on Public Works and Highways Chairperson at Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo na nag-ugat sa questionabling insertions at depektibong budget process ang flood control scam. Bakit may mga ulat na 469 billion sa repeat funding para sa mga proyektong dapat ay tapos na o hindi na kailangan? Bakit may mga distrito tulad ng Marikina at Antipolo na hindi naisama ang mga tunay na pangangailangan, samantalang may ibang proyektong matagal nang nakatayo, patuloy pa rin na pinunduhan? Nilinaw niyang, bagamat ang Kongreso ang nag-aaproba sa pondo sa pamamagitan ng GAA o General Appropriations Act, ang National Expenditure Program o NEP ay nagsisimula sa mga ahensya at dumadaan sa Department of Budget and Management at Development Budget Coordination Committee. Samantala, sa pagsalang ng contractors, ilang usapin ang naisiwalat. Una narito ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano na malapit na kaibigan ni Senate President Francis Cheese Escudero na nag-donate ng 30 million pesos para sa kampanya ng senador. In the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon? Yes po, Your Honor. Kanino po yon? Kay Senator Cheese po. Senator Cheese Escudero. Yes po. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. Pero paglilinaw niya, nung panahon na yun, ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno? Yes po, since 2009 po. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.